Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nalalaman sa affidavit ni alias Rene, na isa sa mga bumaliktad na witness ni Senador Risa Hontiveros. Ayon kay Duterte, nakasama umano ni Rene ang mga witness sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isa sa mga safe houses ni Hontiveros. Ito pag-usapan natin. Si alias Rene, ididemanda si Risa. Hindi lang ito fake news, kundi sistematikong paninira. Iyan ang giit ni Senator Risa Hontiveros matapos niyang ihabla ang isang dating witness at ilang mga vlogger sa Justice Department. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Yan ang linis, no? Kung makapagsalita si Risa, sinusubukan nilang ibaon ang totoong kwento. Ang totoong kwento, tanim witness ka, Risa. Matapang na pahayag ni Senador Risa Hontiveros kaninang umaga matapos niyang magsampa ng cyber libel complaint sa DOJ laban kay former Senate witness Michael Maurilio at 6 pang personalidad. Kasunod yan ng viral video ni Maurilio na sinasabing binayaran umano siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumestigo laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Matatanda ang unang lumutang si Maurilio noong nakaraang taon. Sinaktan daw siya ni Kibuloy at nakaranas pa ng sexual abuse mula sa ibang KOJC member. Ayon kay Hontiveros, hindi nila inaalis ang posibilidad na biktima pa rin si Maurilio hanggang ngayon. Pero kinakailangan daw nilang magsagawa ng proper legal action dahil sinisira. Ano yung hawak mo mga papel? Baka yung loob niyan walang laman. Kasi may pagkakaparehas kayo ni Claire Castro eh. Ha? Baka peke yung papel na yan ha. O kung ikaw ay peking tanim, ikaw ay tanim witness o naglalabas ng peking witness. Ito naman si Claire Castro naglalabas ng peking papel. Yung front page lang pala meron yung mga kasunod. Bond paper na lang pambira o. Ha? Yung galit na galit sa fake news peddler, siya pala ang fake news. Si Claire. Dapat makita natin yung papel na yan kung may laman ba yan. Ng mga pahayag ni Maurilio ang kredibilidad ng iba pang mga testigo. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob. Nakita nyo ha? Una, kitang-kita mo yung connivance. Yung pagsasama-sama. Yung unity nitong mga to, ng pula at ng dilaw. Diba? Kasi nga, diba, sinabi ni alias Rene na even yung mga witnesses ay kasama niya yung witnesses sa ICC ay kasama niyang binahay ni Risa Hontiveros. Diba? So, ibig sabihin, yung may mga pakulo ng pagkidnap kay Tatay Digong, yung may pakulo nagpatungkol dito sa ICC, kasabwat ni Risa Hontiveros. At they are the same people na nagsasabi at laging nagbabanggit ng fake news peddlers, fake news sila, fake news ang DDS, fake news. Yan po ang ditanya nila. Kaya nga even sinabi ko sa inyo, even si Claire Castro, yan ang salita, fake news, fake news, fake news. Yan ang ginagawa nilang litanya. Yan ang magkakakampi na yan. Yan mga magkakasabwat na yan. Pero tingnan nyo, sila ang lumalabas na fake news. Una, yan ang observation. Binanggit niya fake news. Pangalawa, hindi niya dinadaan sa kanya. Dinadaan niya doon sa mga witnesses na iba. Naglakas ng loob. So kinikuha niya yung amor ng taong bayan. Teka muna, sinisira niyo itong mga witnesses na nagtaya ng kanilang buhay. Yung mga witnesses na naglakas ng loob. Yan yung drama gustong palabasin nitong si Risa. Pero sa katunayan, siya ang tanim witness. She is not concerned about the witnesses. Walang pakialam yan sa mga witnesses. Dahil kung may pakialam yan sa mga witnesses, hindi siya nagtatanim ng witness. And
Yung kay alias Rene is not her first time. Strike 3 na nga yan according to Topacio. So may pattern na po ito na may kalokohan sa mga witnesses na binabahay ang mga witnesses. Nakukuha niyo po? And ngayon, ang ginagawa niyang kumuha ng amor, ay ginagamit niyang panangga yung mga witnesses. Parang yung mga politikong naririnig nyo, gagawin natin ito para sa mga mahihirap. Ito mga ungas na mga politikong nagsasabi ng ganun, sila ang nagpapahirap lalo doon sa mga mahihirap, pero sila yumayaman. Tingnan nyo syudad nila, pahirap ng pahirap, pero sila payaman ng payaman. Diyan mo malalaman kung ang politiko magnanakaw. Yeah? Ito ang drama ngayon ni Risa. Sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Kasama sa iba pang mga sinampahan ng reklamo sina Attorney Ferdinand Topacio at online personalities na sina Banat Bay. Nang pangalawa si Banat Bay, no? So yung alias Rene, tapos si Topacio, tapos si Banat Bay na, tapos si Ka Eric at iba Jeffrey pa. Celis, Jay Joseph Sonsa. Chu, Jay Sonza at Tio Moreno. Ayon kay Hontiveros, may Ayan ha. Okay, eto lang sa akin. Bakit hindi mo idemanda? Bakit papreskon ka ng papreskon? This is obviously kumukuha siya ng kakampi. Possibly nasaktan to si Risa eh. Ito, wag pong mamasamay ng mga ibang babae ha. May mga kasi ganyang babae. May pagka-bitter. Hindi lang naman babae, even lalaki. 'Di ba? Pag naiwan, nasaktan, nagiging bitter, kung ano-ano pinagagawa at nag-ahanap ng kakampi. 'Di ba? Okay, again, hindi lang babae ha, pati lalaki. Yung iniwan. Iniwan kasi ito ni Bam. Iniwan ito ni Kiko. Ngayon, naghahanap siya ng kakampi. Punta siyang NBI, punta siya ng DOJ. Bakit hindi ka magdemanda? Risa, 'di ba? Diretso mo na, labasan kayo ng ebidensya. At yung ebidensya mo na sinasabi, mako-cross-examine yan sa korte. Ilabas mo yung sinasabi mo, message. Hinahamon ka namin. Ilabas mo doon sa korte. Dapat nga nagpunta ka ng NBI, di ba? Dapat pinasuri mo na sa NBI, Ito yung text ni alias Rene, imbestigahan ninyo. Obviously, etong si Risa hindi naghahanap ng katotohanan. Para siyang bitter na babae na naghahanap ng kakampi. Kaya nga naman, tama si BP Sara. Ako, we encourage alias Rene, kung asaan ka man ngayon, kung naririnig mo man ako, dapat idemanda mo si Risa. Kasi ayaw niyang dalhin sa korte eh. Ikaw na ang manguna alias Rene. Tama si BP Sara. Magkalabasan kayo ng ebidensya. Kung ano mang ebidensya mo, ako sasabihin ko sa inyo, pag walang ebidensya to si alias Rene, ako mismo magdidiin kay alias Rene araw-araw. Kaya nga, dalhin nyo sa korte. Dapat magdemanda si alias Rene sa korte. Magkakaalaman. Kasi ang ginagawa nito si Risa, ay press release, trial by publicity, preskon ng preskon. Naghahanap ng kakampi. sapat na basihan para masabing parte ang mga ito sa isang systemic attack laban sa kanya at sa mga testigo laban kay Kibuloy. Agad namang umalma ang ilan sa mga respondent. Ayon kay Celis, isang pag-atake sa free speech and freedom of expression ang isinagawang hakbang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno. Alam mo, may malaki ang punto nitong si Ka Eric eh. Ang inaatake ni Risa, yung karapatan nitong mga vloggers magsalita. Hindi po pwedeng tanggalan mo ng opinion
ang social media, ang mainstream media, o anong klaseng media. Nasa batas po yan. Freedom of the press, kasama yan. Dapat ang inaasikaso mo, si alias Rene. Magtuos kayo. Bang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno at sinabing nagsulat lamang siya ng summary at commentary sa lumabas na video. Sa kasalukuyan, nakabinbin din ang isinampang reklamo ni Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Aniya, pinag-aaralan pa ng kanyang legal team kung anong mga hakbang pa ang kanilang gagawin para mapanagot ang aniyay malaking grupo o Gusto mo mapanagot? I-demanda mo. personalidad na nasa likod ng video ni Maurilio.